Tinulungan ng may kapansanan na mag-uuma ang kambal na batang babae na nakalambitin sa hanging bridge sa may bundok. Pinilit ni Diego na maging kalmado sa kabila ng kaba niya para hindi matakot ang mga bata. Bilang gante sa kabutihan niya ay binigyan siya ng 5 milyon ng abuelo ng kambal. Pero may hiling itong inayawan niya. Yun ay ang kailangan ng matandang lalaki. Napakasalan niya ang maldita at manang na nag-iisang anak nitong babae. Dahil doon ay nagbago ang plano ng matanda. Bago niya makuha ang pera, ay pumayag muna sa kagustuhan nito. Papayag kaya si Diego? Bandang 3:00 ng hapon ay natapos na sa pagtatanim ng mais sa Diego. Naisipan niyang sa tulay na lang siya dadaan mamaya para hindi masabit-sabit ang paa niya sa malalagong damo. Nahihirapan kasi siyang maglakad dahil may diferensya ang kabila niyang binti. Nang marating niya ang tulay, ay nanlaki ang mga mata ni Diego nang makita niya ang kambal na batang babae na nakalambitin sa hanging bridge. "Tulong! Tulungan niyo po kami! Parang awa niyo na!" Pagmamakaawa na sigaw ni Charlotte. Kahit nahihirapan, ay dali-daling tumakbo si Diego papunta sa kinaroroonan ng kambal. "Kumapit kayong mabuti ha, tutulungan ko kayo." Tagos sa puso na sambit ni Diego. Namumula na sa takot ang kambal. Hilam na ng luha ang mga mata nila. "Salamat po. Kanina pa po kami rito. Ang sakit na ng kamay namin. Ayaw pa po naming mamatay." Nanginginig ang boses na sabi ni Harleen. Pinilit ni Diego na maging kalmado sa kabila ng kaba niya para hindi matakot ang mga bata. Pero ang totoo ay sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sira na pala ang tulay na ito. Naputol ang kahoy na tatapakan, kaya nahulog ang kambal. Mabuti na lang, nakahawak pa. Kung wala, ay hindi niya alam kung mabubuhay pa pag landing sa ibabaw. "Huwag kayong malikot, please." Pakiusap ni Diego. Tumango ang kambal. Dahan-dahang dumapa si Diego. Sana kayanin ng kahoy itong kinaroroonan niya. Agad niyang inabot ang kamay ng isang bata at hinila niya ng ubod lakas paitaas at patakbo niya ito paalis ng tulay. Nanlaki na lang ang mga mata ni Diego nang maputol ang hinahawakan ng isa pa. Mabuti na lang, agad niyang nasambot ang isang kamay nito. "Oh my God! Don't let me go, please!" Umiiyak na sabi ni Harleen. Ang isa naman ay sumisigaw para palakasin ang loob ng kapatid. "Oo, kumapit ka lang. Huwag mong bitawan ang kamay ko. Indahin mo lang ang pagod," sabi ni Diego. "Yes po," sagot ni Harleen. Tagaktak na ng pawis sa Diego. Ang sakit na ng isang kamay niya na nakahawak sa lubid. Dahan-dahan siyang kumilos paalis sa sirang kahoy ng buong puwersa para mahila niya kahit na papaano ang bata. "Ang isang kamay mo ay ihawak mo sa braso ko, please," saad ni Diego. "Opo, tapos na po," saad ni Harleen. Napapikit si Diego. Nanghihina na rin siya. Ikinawit niya ang kanyang 2 binti sa lubid na nasa hulihan niya. Nang matansya niya na makukuha siya rito ng lakas, ay ginamit niya ang 2 kamay niya para hilahin niya paitaas ang bata. Napahiyaw si Diego dahil parang naputol ang braso niya sa sobrang bigat. Nakatihaya siya ng ilang minuto. Pagkatapos ay dahan-dahan na siyang tumayo at paika-ika na umalis ng tulay. "Sa susunod, huwag kayong lumakad na walang kasama ha. Sobrang delikado. Muntik na kayo kanina," sabi ni Diego. Niyakap siya ng kambal
Maraming salamat po. Emosyonal na saad ni Charlotte. Ngumiti lang si Diego, pero ang takot niya kanina ay walang paglagyan. May kasama naman po kami, ang yaya namin. Humingi siya ng tulong doon sa lungsod. Hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik. Singit ni Harleen. 1 oras ang lalakarin bago makarating ng lungsod, kaya hindi niya alam kung makakabalik agad. Ihahatid ko na kayo doon sa lungsod. Baka may mangyari pa na masama sa inyo rito. Sabi ni Diego. Tumango ang kambal. Hindi pa sila masyadong nakakalayo ay hinintuan na sila ng isang lumang sasakyan. Nandito na po pala ang sundo namin, sabi ni Charlotte. Bumaba ang matandang babae, sabay yakap sa kambal na nagpasalamat din sa kanya na niligtas niya ang mga ito. Ngumiti si Diego. Paano ba yan? Dito na lang ako. Turan ni Diego. Sumama na lang po kayo sa amin. Ipapahatid na lang po kayo sa bahay mo po mamaya. Suhestyon ni Harleen. Parang gusto ding tumingin ng lungsod ni Diego. Kaya sumakay na rin siya sa sasakyan ng mga ito. Pagdating nila ng lungsod, ay lumiko ang sinasakyan at huminto sa malaking bahay. Makalipas ang ilang oras. Habang bumabiyahe sila kanina, ay nag-uusap sila at nalaman niyang Charlotte at Harleen ang pangalan ng kambal. Kaya raw napunta ang dalawa doon ay lupain daw ng lolo nila ang bandang silangan. Ngayon, alam na niya kung bakit napadpad ang mga yun doon. Bumukas ang malaking gate at pumasok ang sasakyan sa loob. Inalalayan siya ng kambal na makababa dahil talagang nahihirapan siya. Pagpasok nila ay nakaramdam ng pagkalula si Diego. Ang laki ng hagdan ang nakita niya. Good evening po. Nakangiting bati ni Diego. Yumukod pa ng kaunti si Diego. Hindi na siya umimik dahil nag-umpisa ng magkwento ang kambal. Pasensya na kung naistorbo ka ng mga batang to, sabi ni Don Julio. Ngumiti si Diego. Okay lang po, sir. Sagot ni Diego. Maupo ka. Mag-uusap muna tayo. Nakangiting saad ni Don Julio. Sumenyas ang matandang lalaki sa babaeng kasama nila kanina na kumuha ng makakain nila. Umupo na agad si Diego dahil nangangalay na ang kanyang binti. Ang kambal naman ay nagpaalam na sa kanya na pupunta sa kwarto. Sige po, pero hindi po ako magtatagal masyado. Paalam ni Diego. Natawa ang matandang lalaki. Huwag kang mag-alala, ipapahatid kita ng sasakyan sa bukid, sabi ni Don Julio. Napahinga ng malalim sa Diego. Isinandig niya sa sofa ang kanyang pagal na katawan. Maya-maya lang ay napansin niyang may inabot ang kasambahay sa matanda at itinuro nito sa kanya. Ano po yun, sir? Nakakunot noo na tanong ni Diego. Ngumiti ang matandang lalaki. 5 milyon dahil sa pagligtas mo sa mga apo ko, sagot ni Don Julio. Napanganga si Diego. Parang nananaginip lang siya. Magiging milyonaryo na siya agad sa isang iglap. Hindi na po. Wala pong bayad ang tulong ko, sabi ni Diego. Salamat pero deserve mo ito kasi mabuti kang tao. Kaya lang, may kahilingan sana ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Diego. Tungkol saan? Tanong ni Diego. Naging formal ang ekspresyon ng mukha ng matandang lalaki. May anak akong dalaga. Gusto ko na sana siyang mag-asawa pero siya tong wala pang balak. Habang tumatagal ay gusto niya na lang sigurong tumandang dalaga. Nalukot ang mukha ni Diego. Ano pong gusto niyo na gawin ko? Ngumiti si Don Julio. Balak ko sanang ipakasal siya sa'yo. Sinubukan ko na lahat na ipaasawa siya sa anak ng mga kaibigan ko.
at ibang kakilala pero wala talaga. Baka this time ay maging successful sa'yo. Sagot ni Don Julio. Napakagatlabi na lang si Diego. Sa sitwasyon niyang ganito, ay nanaisin pa ba niya na magpakasal tapos hindi pa talaga niya mahal ang isang tao? Napakamot sa batok niya si Diego. Pasensya na po sir, pero hindi ko po magagrant ang kahilingan mo. Hinging paumanhin ni Diego. Nalungkot si Don Julio. Please iho, kung papayag ka lang ay magiging maganda ang buhay mo. Kung ayaw mo naman ay magbabago ang pasya ko sa pera na ibibigay ko sa'yo. Makukuha mo lang to kapag pumayag ka sa kagustuhan ko. Sabi ni Don Julio. Napailing na lang si Diego. Malaking sakripisyo naman itong gagawin niya kapag papayag siya sa kagustuhan ng matandang lalaki. Paano kung hindi sila magkakasundo ng anak nito? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Diego. Pero kung tatanggapin niya ang alok, ay talagang mabubuhay siya ng matagal na hindi mahihirapan. Maya-maya lang ay napatingin siya sa itaas ng hagdan nang mapansin niya ang isang dalaga na purong mahahaba ang suot tapos may malaking salamin na itim. Napangiwi na lang si Diego nang mapansin niyang tinaasan siya ng kilay nito. Sabay tingin mula ulo hanggang paa. Manang na nga, maldita pa, pero hindi maipagkakaila na may itsura ito. May bisita pala tayo, Papa. Siya daw ang nagligtas sa mga bata doon sa bundok. Sambit ni Raya. Ngumiti si Don Julio. Oo, siya si Diego, ang magiging husband mo. Sagot ni Don Julio. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. What? Ano ka ba naman, Daddy? Hindi ka ba napapagod sa mga pinaggagawa mo? Nung una ay nireto mo muna ako sa mga anak ng kakilala mo. Tapos ngayon ito na naman. Nakakahiya ang pinaggagawa mo, Daddy. Gulat na saad ni Raya. Concern lang ako sa'yo, anak. Ayaw kong mawala na hindi ka nakakapag-asawa at magkaroon ng anak. Sabi ni Don Julio. Napansin niyang umikot ang mga mata ng dalaga. Nandiyan ang mga kambal. Mga apo mo na din sila. Sagot ni Raya. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Oo, pero iba din kapag sa'yo. Kung ayaw mong ipareto kita sa kahit na sino, ay bigyan mo naman ng importansya ang sarili mo. Makipag-date ka at magpakasal. Saad ni Don Julio. Nakasimangot ang dalaga. Ewan ko sa'yo, Daddy. Makabalik na nga lang sa loob ng kwarto. Umiikot ang mga mata na turan ni Raya. Nagdadabog na umakyat ng hagdan ang dalaga. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng matandang lalaki. Ramdam niya ang takot sa magulang na maiiwan ang mga anak na nag-iisa. Kung para sa kanya ay valid reason nito, pero hindi maganda na kailangan mamilit. Naiintindihan din niya ang part ng dalaga. Kahit nga siya ay hindi niya feel ang mag-asawa kahit nasa tamang edad na siya. Pasensya ka na ha, ganun talaga ang ugali niya. Kaya gustong gusto ko na talaga na magpakasal siya para mabago ang ugali. Pero wala talagang plano ang babaeng yun. Napabuntong hininga na sabi ni Don Julio. Okay lang po yun. Naiintindihan ko naman. Sagot ni Diego. Ngumiti sa kanya si Don Julio. Kung sakali na magbago ang isip mo, ay pumunta ka lang rito. Itatago ko lang tong pera. Tura ni Don Julio. Tumango na lang si Diego. Maya-maya lang ay nagpaalam na siya na aalis na dahil kailangan pa niyang makahanap ng masasakyan. Kahit gabi na, ay uuwi na siya. Ayaw niyang manatili rito at magpabukas pa dahil dismayado siya. Pera sana yon. Makukuha pa din naman niya pero may kondisyon.
Paglabas ni Diego sa malaking gate ay huminga siya ng malalim. Plano pa sana siyang pigilan ng matandang lalaki, ngunit hindi na siya nagpaawat. May kilala siya rito, doon na lang muna siya makikitulog. Samantalang si Raya ay nagkanda haba ang nguso nang maisip ang pag-uusap nilang dalawa ng papa niya. Makalipas ang 1 oras ay naisipan niyang lumabas ulit para tignan kung nakaalis na ba ang nasabing lalaki. Nagkasalubong sila ng papa niya sa may hagdan. Sumimangot siya nang ngumiti ito. Masaya ka talaga kapag inirereto mo ko sa kahit na sino-sino lang dyan, papa. May himig na pagtatampo na sambit ni Raya. Napailing na lang si Don Julio. Diego is a nice man. Subukan mo lang. Sagot ni Don Julio. Seryoso ka talaga, papa? Sa dami ng mga lalaki na inireto mo, ay napunta ka na sa may kapansanan? Grabe ka naman. Reklamo ni Raya. Sinamaan siya ng tingin ng ama. Di baling may kapansanan, basta busilak ang puso. Sabi ni Don Julio. Nagpatuloy na sa pagbaba ng hagdan si Raya at dumiretsyo ng kusina. Bakit naman kasi siya pinipilit ng daddy niya na mag-asawa kung ayaw niya? May mga rason naman siya. Sa sumunod na linggo, habang si Diego ay bumalik sa malaking bahay, dahil balak niyang kausapin si Don Julio. Ayaw niyang umasa ito sa kanya. Di baling magpakahirap na lang siya sa pagtatrabaho dito sa bukid, kesa naman ang may pera siya pero naikompromiso ang kalayaan niya. Sa oras na maikasal sila ng anak nito, ay wala na siyang kawala at saka nanliliit siya sa kanyang sarili dahil sa sitwasyon niya. Pagkatapos magbihis ni Diego, ay umalis na siya. Dahan-dahan lang siya sa paglalakad para hindi siya mapagod. Kaya nang dumating siya sa bayan, ay nagpahatid siya sa bahay ni Don Julio. Pinapasok siya agad ng kasambahay at nagulat pa siya nang madatnan niya ang dalaga. Tumaas ang kilay nito nang makita siya, pero hindi nagpatinag si Diego. Hindi bagay sa'yo ang magmaldita, sabi ni Diego. Tinaasan siya ng kilay ng dalaga. Sino ka ba, ha? Para sabihan mo ko ng ganyan. Sagot ni Raya. May inis sa ekspresyon nito, pero hindi naman nagpatinag si Diego. Ako si Diego. Ikaw, anong pangalan mo? Nang iinis na tanong ni Diego, umiikot ang mga mata ni Raya. Ewan ko sa'yo, wala rito si Daddy. At saka, kung ano man ang napag-usapan niyo, ay huwag kang pumayag. Pero kung aalokin ka ba naman ng malaking halaga, ay itataya mo talaga ang freedom mo. Sagot ni Raya. Kumunot ang noo ni Diego. Nagpasarinig na ang dalaga, pero hindi siya pwedeng magalit o mainis. Dahil totoo naman talagang may pera na involved sa usapan nila ni Don Julio. Alam mo, atupagin mo na lang yung buhay mo. Mag-asawa ka na para hindi naman mahihirapan ng papa mo. Siguro dahil sa kasamaan ng ugali mo, kaya walang lalaking nagkagusto sa'yo. Sabi ni Diego. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga na nakatingin sa kanya. How dare you say that? As if you know me well, ha? Kahit ikaw na lang ang lalaki sa mundo, ay hindi kita magugustuhan. Ganyan na nga ang itsura mo, ay ang lakas pa ng apog mo. Galit na sambit ni Raya. Natigilan si Diego. Parang nasaling ang pride niya sa sinabi ng dalaga, pero hindi siya pwedeng magpaapekto. Kahit ganito lang ako, ay mamimili din ako ng babaeng hindi gaya ng pag-uugali mo. Hindi ka na talaga magkakaasawa kahit na kailan. Walang makakatiis sa ugali mong yan. Sabi ni Diego. Nag-walk out agad si Diego. Huminga siya ng malalim na naglalakad palayo sa malaking bahay. 1 buwan ang nakalipas ay parang sasabog ang puso ni Raya sa kaba nang malaman niyang
Isinugod sa ospital ang papa niya dahil inatake sa puso. Kagagaling lang niya sa Maynila at ngayon lang siya dumating kaya agad siyang dumiretso sa ospital. Nilapitan niya ang papa niya na hinang-hina na nakahiga. Tumutulo na luha niya pero agad niya itong pinunasan. Ano na naman bang ginagawa mo, Papa? Hindi ka ba nagpapahinga? Bigla lang akong umalis ay ganyan ka na. Sabi ni Raya. Ngumiti sa kanya ang papa niya. Hinawakan nito ang pisngi niya at pinisil. Binibigyan mo ako ng problema. Sundin mo na ang gusto ko. Maghanap ka na ng makakasama mo sa buhay. Sagot ni Don Julio. Napahinga ng malalim si Raya. Huwag mo na kasi akong isipin. Okay lang ako sa buhay. Hindi naman issue sa akin na walang lalaki. Saad ni Raya. But I want you to get married and have kids. Parang mawawala ako ng maaga sa'yo. Napabuntong hininga na sabi ni Don Julio. Napakagatlabi na lang si Raya. Hindi ka pa mawawala, Daddy. May lakas ka pa. Sabi ni Raya. Kaya mag-asawa ka na. Nakangiting tugon ni Don Julio. Napakamot na lang sa batok niya si Raya. Sa mga sumunod na buwan ay mas lalong humina ang katawan ng papa niya. Inilabas na nila ito sa ospital pero hindi pa rin bumabalik ang sigla ni ayaw nga bumangon. Kaya problemado na si Raya. Naisip niya din si Diego. Hindi niya alam kung saan niya pupuntahan ang lalaking yon. Dapit hapon ay nasa labas ng bakuran si Raya. Nagpapahangin at nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin na bumalik ulit ang sigla ng daddy niya. Maya-maya lang ay lumapit sa kanya ang kambal at malungkot na nakatingin sa kanya. Ang dalawang batang ito ay anak ng pinsan niya sa kapatid na babae ng papa niya. Namatay dahil nagkasakit kaya sa kanila iniwan. Wala na rin kasi ang magulang ng pinsan kaya sila na lang ang nag-aalaga sa mga bata. Okay ka lang po, tita? Tanong ni Charlotte. Ngumiti ng mapait si Raya. Hindi eh. Problemado ako sa lolo niyo. Matamlay pa rin siya hanggang ngayon. Sagot ni Raya. Okay lang naman siguro siya. Baka pagod lang kaya ganon. Singit ni Harleen. Sana nga, sabi ni Raya. Nang hapon din na iyon, ay sinama niya ang kambal para puntahan si Diego sa bundok. May lupain naman ang papa niya doon, kaya hindi siya nababahala na magpunta. Bakit mo po pupuntahan si Tito Diego, tita? May relasyon na kayong dalawa? Inosenteng tanong ni Charlotte. Napanganga si Raya. Pinanlakihan niya ng mata ang pamangkin. Ang wide ng imagination mo ah. Hindi, walang ganon. Sagot ni Raya. Nagtawanan ng dalawang bata. Narinig kasi namin kayo na nagkasagutan sa living room. Ang cute niyo po tignan. Sabi ni Harleen. Napaikot na lang ang mga mata ni Raya. Tumigil na kayo. Saway ni Raya. Tumahimik naman ang kambal. Narating na nila ang hanging bridge. Pero ang problema ay hindi nila alam kung saan ang bahay ni Diego. Paano po natin siya pupuntahan, tita? Hindi nga natin alam ang bahay niya. Naiiling na saad ni Harleen. Napakagatlabi na lang si Raya. Maya-maya lang ay nakahinga siya ng maluwag nang mapansin niya na sumulpot na lang bigla si Diego sa may daanan sa kaliwang banda. Napakunot ang noo ng lalaki na nakatingin sa kambal pero hindi sa kanya. Lumapit ang mga bata sa lalaki at nagmano. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Diego. Tahimik lang si Raya na nakikinig sa usapan ng mga ito. May kailangan po yata sa'yo si Tita Raya. Sagot ni Charlotte. Tumingin sa kanya si Diego pero hindi man lang ito ngumiti sa kanya.
Sige po, dun lang po muna kami sa loob ng sasakyan. Paalam ni Harleen. Nang makapasok sa loob ng sasakyan ang kambal, ay nagkatitigan lang silang dalawa ni Diego. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Diego. Napakagatlabi na lang si Raya. Ang sungit naman. Naisugod namin si Papa sa ospital dahil inatake sa puso noong nakaraan. Nakalabas na siya pero matamlay pa rin. Sagot ni Raya. Napakunot ang noo ni Diego. Yan lang ang pinunta mo? Hindi naman tayo magkapamilya para ibalita mo pa yan sa akin. Masungit na sambit ni Diego. Napahinga ng malalim si Raya. Alam ko, pero ang lakas ng impact mo sa kanya. Kung magkaroon ka ng panahon ay dalawin mo naman siya doon. Tsaka about doon sa gusto niyang mangyari. Baka pwedeng pagbigyan na lang natin siya. We can fake the marriage thing para hindi na siya malulungkot. Sagot ni Raya. Ayoko. Maghanap ka na lang ng ibang lalaki doon. Sagot ni Diego. Napasimangot si Raya. Ikaw bahala, pero nakikiusap ako sa'yo. Ayaw kong mawala agad si Papa. Sabi ni Raya. Hindi umimik si Diego, kaya naglakad na palayo si Raya at pumasok sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang linggo, habang si Diego ay naisipan niyang bumaba sa lungsod para dalawin si Don Julio. Parang nakaramdam siya ng awa para sa matandang lalaki. Tanghali ay narating na ni Diego ang malaking bahay. Ngumiti ang kasambahay nang mapagbuksan siya ng gate. Dinala siya ng babae sa kwarto ng matandang lalaki. Tulog yata ito nang mapasukan nila. Pero nang marinig ang boses niya, ay bigla na lang bumuka ang mga mata. Kamusta po kayo? Tanong ni Diego. Okay lang. Mabuti naman naisipan mo kong dalawin. Natutuwa ako. Nakangiting sagot ni Don Julio. Ngumiti sa Diego. Magpagaling po kayo. Sabi ni Diego. Sana naman nakapagpasya ka na. Naghihintay lang sa'yo ang pera. Umaasa ako na sana magkaroon kayo ng pagkakataon ng anak ko. Sabi ni Don. Napahinga ng malalim si Diego. Huwag na po natin yang iisipin sa ngayon, Don Julio. Ang importante ay gagaling kayo. Nakangiting tura ni Diego. Tumangu-tangu naman si Don Julio. Hindi alam ni Diego kung nakikinig ba ito sa sinasabi niya. Nang gustong magpahinga ng matandang lalaki, ay lumabas na siya ng kwarto nito at tumambay sa may kusina. Hindi niya alam kung nasaan si Raya, pati ang mga bata, dahil tahimik ang buong bahay. Maya-maya lang, napatakbo palabas si Diego nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kasambahay. Dali-dali siyang umakyat ng hagdan at dumiretso sa kwarto ng matandang lalaki. Nanlalaki ang mga mata ni Diego nang mapansin niyang nakahandusay sa sahig si Don Julio. Katabi nito ang umiiyak na kasambahay. Agad kinarga ni Diego ang matanda at patakbo siyang lumabas ng bahay. Pinaandar naman agad ng driver ang sasakyan para mabilis silang makarating sa ospital. Makalipas ang 1 oras ay nasa labas ng emergency room si Diego kasama ang kasambahay at ang driver. Pabalik-balik siya sa paglalakad dahil sa sobrang kaba. Hindi niya pamilya ang matanda pero mabait ito kaya naaawa siya. Maya-maya lang ay biglang dumating si Raya kasama ang mga bata. Ipinadala nito ang kambal sa kasambahay pauwi ng bahay para hindi magtagal dito sa ospital. Kamusta si Daddy? Tanong ni Raya. Umiling si Diego kaya naiyak si Raya. Niyakap niya ito ng sobrang higpit para pakalmahin. Hindi pa namin alam. Hihintayin na lang natin ang doktor. Sagot ni Diego. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Raya.
Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Sinadya ba niya talaga na magkasakit para pumayag ako sa gusto niyang mangyari? O talagang hindi na siya magtatagal sa mundo? Huwag naman sana. Hindi pa ako handa na mawala siya sa amin. Sabi ni Raya. Tahana, huwag mong pangunahan ang plano ng Diyos. Gagaling din siya. Magtiwala lang tayo. Pag-aalo ni Diego, napahagulgol na lang si Raya. Pati si Diego ay parang piniga ang puso niya sa sobrang sakit. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Napabuntong hininga na sagot ni Raya. Nang lumabas ang doktor, ay dali-dali silang lumapit rito. Nang hihina sila sa sinabi nito, kapag pangatlong collapse na raw, ay matutuluyan na si Don Julio. Hanggat maaari, ay huwag bigyan ng sama ng loob para hindi matrigger. Naupo na lang silang dalawa ni Raya sa upuan at nagkatitigan. Kinahapunan ay nagising na si Don Julio. Tinitigan silang dalawa ng dalaga at ngumiti ng pilit. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Raya. Sabay ngiti rito. If I can't make it again, masaya akong mawawala dahil alam kong may mabuting tao na nandyan para sa'yo. Sabi ni Don Julio. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Papa, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo alam kung gaano kami natakot sa'yo, sa nangyari sa'yo. Magdasal ka, Papa. Hindi yung pinapabilis mo ang pagkawala mo sa mundo. Saway ni Raya. Ngumiti si Don Julio. Matanda na ako, Raya. Bilang na ang mga araw ko. Sayang nga lang dahil hindi na kita makikitang naglalakad papunta sa altar. Ikaw kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Wala naman akong ibang hangad kundi ang maging masaya ka, anak. Minsan kasi, hindi mo kailangang hintayin na dumating ang love sa'yo. Kailangan hanapin mo rin ito. At gusto ko lang sabihin na, hindi palaging applicable na mararamdaman mo agad ang love sa unang tingin lang. Meron din kapag nakakasama mo na ang isang tao. Mahabang litanya ni Don Julio. Hindi nakaimik si Raya. Napasulyap ito sa kanya na seryoso ang tingin. Magpagaling ka muna, Papa. Mag-uusap tayo ulit pagkatapos nating makalabas rito. Sabi ni Raya. Umiling si Don Julio. Tumingin ito sa kanya at pinalapit siya. Ikaw na ang bahala sa kanila, Diego. Alam kong hindi mo sila papabayaan. Mahina na ang katawan ko. Sabi ni Don Julio. Hindi emosyonal na tao si Diego. Pero ngayon ay kusa na lang tumulo ang luha niya. Bakit po ba kayo nagmamadaling umalis? Akala ko ba gusto mong makita ang anak mo na maglalakad sa altar kasama mo? Akala ko ba gusto mong makita ang mga apo mo kay Raya? Sabi ni Diego. Ngumiti si Don Julio. I stopped dreaming about it. Wala na rin namang saysay ang lahat. Sagot ni Don Julio. Magpagaling ka. Kapag nakalabas ka rito, ay mangyayari ang lahat ng pangarap mo para kay Raya. Pumapayag na po ako sa usapan natin na walang pamimilit at walang pagsisisi. Nakangiting saad ni Diego. Tumango naman si Don Julio. Sa kabilang banda, si Raya ay napakagatlabi na lang sa narinig mula kay Diego. Pero nakita niya na parang gumaan bigla ang aura ng papa niya. Aangal pa ba siya kung ito ang magiging kaligtasan ng mahal niya sa buhay? Hindi niya alam na ganito pala kalaking impact para sa ama na hindi siya nakapag-asawa sa edad niyang ito. Maya-maya lang ay hinayaan na muna nilang matulog ang daddy niya. Pero dahil praning kung mag-isip si Raya, ay tinignan muna niya kung humihinga pa ba ito bago lumabas ng kwarto. Sana sa desisyon mong yan ay wala kang pagsisihan. Hindi madaling lusutan ang papasukin mong buhay. Sabi ni Raya. Tinitigan siya ni Diego.
Hindi kami magkadugo ng papa mo, pero nagawa ko pa ring pumayag sa gusto niyang mangyari. Ikaw tong anak pero hindi mo siya mapagbigyan. Sagot ni Diego. Napakagatlabi si Raya. Dahan-dahang naupo si Raya at sumunod na rin sa kanya si Diego. Hindi alam ni Papa kung ano ang pinagdaanan ko sa buhay in terms of love life. Ang akala niya, tumanda na ang anak niya na hindi man lang nakaranas ng relasyon. Pero may isa akong lalaking nakilala at naging kami ng 1 taon. Hindi ko pa siya naipakilala kay Papa nung mga panahong yon. Natapos ang relasyon namin dahil pasekreto niya ako niloloko. Ang akala ko pa ay kami pa, pero hindi na pala dahil may iba na tong babae. Nalaman ko na lang nang aksidente kaming nagkita sa ospital na may bitbit siyang baby at lumabas din ang karelasyon niya. Lahat naman ng relasyon na matatapos ay masakit. Pero para sa akin, yun ang pinakamalala na hindi man lang nagpaalam. Kaya ang rason ko ay hindi na ako uulit kung hindi naman sigurado kasi masasaktan lang ulit ako. Pagkukwento ni Raya, niyakap siya ng mahigpit ni Diego. Wala namang mali kung magsabi ka sa papa mo para aware siya kung ano ang nangyari sa'yo. Ina at ama, pareho mo lang naman na magulang. Kaya alam kong handa silang makinig sa atin. Sabi ni Diego. Hindi ko na nasabi dahil takot akong masaktan siya para sa akin at magalit dahil sinaktan ako. Sagot ni Raya. Makalipas ang 1 linggo ay nakahinga ng maluwag si Raya dahil biglang naging masigla ang papa niya. Ang lakas na nitong kumain, tumawa at makipag-usap sa kambal na nandito ngayon sa ospital. Kinakabahan naman siya dahil alam niyang matutuloy ang kasal nila ni Diego. Pero kung ito ang magiging kapalaran niya, ay tatanggapin niya alang-alang sa kanyang ama. Sa sumunod na linggo, ay nakalabas na ng ospital ang papa niya. Bumalik ang sigla nilang lahat nang okay na ang matandang lalaki. Boses nito ang maririnig palagi sa buong bahay, kaya natutuwa na rin si Raya. Maya-maya lang ay napalayo siya ng kaunti nang magkadikit ang balat nila ni Diego sa kusina. Para kasing nakuryente siya nang madampi ito sa kanya. Kumuha ito ng tubig at siya naman ay nakatunganga lang habang iniisip na makakasal na siya. Okay ka lang? Tanong ni Diego. Ngumiti ng pilit si Raya. Oo naman, sagot ni Raya. Lumapit ng kaunti si Diego sa kanya, kaya agad siyang napaiwas ng tingin. Iniisip mo ba ang kasal? Huwag mo nang alalahanin, may divorce naman sa ibang bansa. Nakangiting untag ni Diego. Napahinga ng malalim si Raya. Bakit parang relax na relax ka lang? Nakakunot ang noo na sambit ni Raya. Napangiti si Diego. Wala naman akong pamilya at saka mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Sagot ni Diego. Bumuntong hininga na lang si Raya. Nang tuluyan ng gumaling ang papa niya, ay itinuloy talaga nito ang kasal nila ni Diego. Ito ang bahalang gumastos sa lahat. At ngayon ay nasa loob pa ng kwarto niya si Raya. Nakatunganga habang tinitignan ang sarili niya sa salamin. Suot ang gown na mamahalin. Ang ganda niya ngayon, pero hindi niya feel ang panahon na ito. Kaya lang, nang maisip ang papa niya, ay parang nataranta na siya. Hinihintay ka na ni Lolo sa sasakyan, tita, sabi ni Charlotte. Huminga ng malalim si Raya. Papunta na, sagot ni Raya. Nagmamadali nang lumabas ng kwarto si Raya. Hinawakan niya ang kanyang gown sa ibabaw para hindi niya matapakan at mapagulong siya sa hagdan. Pagpasok niya sa loob ng kotse ay namumula na ang mga mata ng papa niya.
Ang ganda mo anak. Salamat dahil tinupad mo ang pangarap ko para sa'yo. Kahit napipilitan ka lang. Nakangiting sabi ni Don Julio. Tara na po daddy. Nakangiting sabi ni Raya. Pinaandar na ng driver ang kotse papalayo sa bahay nila. Pagdating nila sa simbahan ay nanginginig ang pakiramdam ni Raya. Ganito pala ang feeling ng ikakasala. Nakatayo na silang dalawa ngayon ng papa niya sa pinto. Nang bumukas ito at may sumenyas na mag-uumpisa na silang maglakad. Panay iyak ng daddy niya kaya sinasaway niya ito dahil baka atakihin sa sobrang saya. Natigilan si Raya nang kusa na lang huminto ang ikot ng mundo niya nang masilayan niya ang kanyang gwapong groom. Nakangiti ito na nakatingin sa kanya na para bang totoong-totoo ang nararamdaman nito sa kanya. Paglapit nila ay nagmano si Diego sa papa niya. Kusa namang ibinigay ng matanda ang kamay ng lalaki. Maraming salamat iho, ang saya-saya ko ngayon. Pasasalamat ni Don Julio. Ngumiti ang lalaki. Tumitig naman ito sa kanya ng may buong paghanga. At ngayon ay nakaharap na silang dalawa ni Diego sa altar. Mas lalong kumakabog ng mabilis ang dibdib ni Raya. Napakagatlabi na lang siya nang maisip na nandito siya ngayon nakaharap sa altar na walang nararamdaman sa isa't isa. Kailangan lang nilang pagbigyan ang mahalagang tao na may sakit. Lutang na lutang ang pakiramdam ni Raya. Para siyang dinadala sa ibang dimensyon. Kaya hindi niya nadarama ang nangyayari ngayon. Ang tanging narinig niya ay ang huling kataga na tumapo sa seremonya. You may now kiss the bride. Sambit ng pare. Nangangatog ang mga tuhod ni Raya nang lumapit sa kanya si Diego. Parang nag-slow motion nang itaas nito ang belo. Sabay siil ng halik sa kanyang labi. Naipikit niya ang kanyang mga mata nang sumayad ang malambot na labi ng lalaki. Palakpakan ang lahat, dahilan para maibuka ni Raya ang mga mata niya. Muntik na siyang lamunin ng halik ni Diego at dalhin sa alapaap. Pagkatapos ng seremonya ay pumunta na sila sa venue kung saan sila kakain. Napahinga na lang ng malalim si Raya nang makita niya sa kabilang mesa ang papa niya. Napanay ang tawa at ngiti sa mga kumpare nito. He's the happiest man on the earth. Sambit ni Raya. Hindi umimik si Diego sa tabi niya, kaya nilingon niya ito at nanlalaki ang mga mata niya nang mapansin niyang namumutla ito. Agad niyang dinama ang noo. Napaigdad siya dahil sobrang init. Nilalagnat yata ito. Okay lang ako. Sagot ni Diego. Sumenyas siya sa driver nila na bumili ng gamot para makainom si Diego. Maya-maya lang ay nawala na ang pamumutla nito nang kumain na sila. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Raya. Huminga ng malalim si Diego. Hindi pa masyadong okay pero mawawala rin to. Sagot ni Diego. Pinipilit niya ang lalaki na mauuna nang umuwi pero hindi ito pumayag. Tatapusin na lang daw ang selebrasyon bago sila umuwi. Kinagabihan, pagdating nila ng bahay ay agad na humiga sa kama si Diego. Hindi na niya kinausap para makapagpahinga ng maayos at mawala ang lagnat. Magbihis ka kaya muna, sabi ni Raya. Hindi sumagot si Diego, kaya siya na lang ang nagkusa na magtanggal ng tuksido nito, pati sapatos. Nagbihis na rin si Raya dahil kanina pa siya naiinitan. Pero nagulat siya
Nang paglabas niya ng banyo, ay nakabangon na si Diego. Tapos boxer brief na lang ang suot nito. Bumibigat ang paa ni Raya. Halos hindi siya makahakbang. Kinakabahan siya sa mga tingin ni Diego. Ito na yata ang epekto ng lagnat niya. Okay ka lang? Para kang nakakita ng multo dyan. Wala naman akong gagawin sa'yo. Natatawang sambit ni Diego. Sumimangot si Raya nang humalakhak ng malakas si Diego. Bakit tumatawa ka, ha? Tanong ni Raya. Tumigil si Diego at seryosong napatitig sa kanya. Napapansin ko kasi ang takot mo. Hindi mo pa naranasan? Sambit ni Diego. Napakunot ang noo ni Raya. Napalunok siya dahil sobrang inosente ang pagkakatanong ni Diego. Pero alam naman niya ang ibig nitong sabihin. Ewan ko sa'yo. Umiikot ang mga mata na sagot ni Raya. Ngumiti si Diego. Okay, matulog ka na. Sabi ni Diego, pero hindi pa rin kumikilos sa kinatatayuan nito si Raya. Sige, turan ni Raya. Nagulat na lang siya nang bigla siyang hilahin ni Diego palapit rito. Kaya napahinga siya ng malalim. Hindi mo kailangan matakot. Kung ayaw mo, irerespetuhin ko yon. Mapanatag ka na, kahit nasa iisang kwarto lang tayo, ay okay lang. Sabi ni Diego. Napangiti si Raya. Sa sumunod na buwan, ay tuluyan nang bumalik ang sigla ng papa niya. Naging iba ang ambience pagdating ni Diego sa buhay nila. Siguro, gusto din magkaroon ng lalaking anak ang ama niya, pero hindi lang napagbigyan ng pagkakataon. Isinama-sama ng papa niya si Diego sa opisina, kaya hapon na nung umuwi ang mga ito. Samantalang si Diego ay nasa loob ng opisina ni Don Julio. Iniwan siya ng matanda dahil may meeting ito. Napahinga siya ng malalim nang mapansin niya na panay papansin sa kanya ang sekretarya nito na si Aya. Pinipilit na ibinaba ang damit, tapos itinataas ang suot nitong palda. Kahit anong gawin nito, ay talagang hindi siya madadala. Plano na sana niyang lumabas ng opisina, pero pumasok naman ang kambal. Nasaan ba si Lolo, Tito? Tanong ni Charlotte. Ngumiti si Diego. May meeting pa. Hintayin niyo na lang siya rito sa loob ng opisina. Sagot ni Diego. Tumango naman ang kambal. Hintayin ka na lang din po namin rito, Tito. Sabi ni Harleen. Nakita kasi siya ng mga ito na lumabas ng pinto. Sige, sabi ni Diego. Naisip ni Diego na lumabas ng building para magpahangin at umiwas doon sa babae. Parang naririndi siya sa pinaggagawa nito. Bandang hapon, si Raya ay nasa bakuran, hinihintay ang pag-uwi ng papa niya. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan, ay hindi na siya tumingin kasi alam niyang sila na ito. Lumapit sa kanya si Diego para bumeso. Sumunod na rin ang kambal na nagmano. Tumayo na si Raya upang salubungin ang papa niya at yumakap rito. Pumasok na ang matanda kasama si Diego, pero ang kambal ay naiwan sa bakuran kasama niya. May chismis po kami sa'yo, tita, sabi ni Charlotte. Napakunot ang noo ni Raya. Tungkol saan? Tanong ni Raya. Nagkatinginan ang kambal. Nilalandi po ng sekretarya ni Lolo si Tito. Si Harleen ang sumagot. Natigilan si Raya sa narinig. Wala naman siyang pakialam dahil sa papel lang sila mag-asawa ni Diego. Pero nagpanting ang tenga niya at pinipisanan niya sa isip ang sekretarya ng papa niya. Kilala niya ang babae.
Parang kita na ang kaluluwa nito kung manamit. Parang gusto niyang malaman ang naging reaksyon ni Diego tungkol doon. Bakit niyo naman alam? Sinabi ba sa inyo ni Tito Diego niyo? Tanong ni Raya. Hindi po, pero ang babae ang umamin sa amin na may gusto daw siya kay Tito. Sagot ni Charlotte. Sinabi nga namin na asawa mo siya at kasal na kayo. Singit naman ni Harleen. Napahinga ng malalim si Raya. Ang arte nga eh, hindi niya alam na ikinasal kasi hindi naman ito naka-attend. Umiikot ang mata na sabi ni Charlotte. Kinagabihan ay hindi pinapansin ni Raya si Diego. Panay kausap sa kanya ang lalaki pero tahimik lang siya at nagpapanggap na hindi niya ito naririnig. May sinasabi ako sa'yo. Nakikinig ka ba? May inis sa boses na tanong ni Diego. Hindi sumagot si Raya. Nagpatuloy lang siya sa pagtutupi ng mga damit na nilabhan ng kasambahay. Parang nagsisisi siya na huwag kausapin ito dahil bigla na lang itong yumakap sa kanya. Ang mukha ng lalaki ay idinikit sa pisngi niya at ang labi nito ay kinantalan siya ng maliliit na halik. Lumayo-layo ka nga ng konti. Baka nakalimutan mo na hindi mo ako totoong asawa. Seryosong sambit ni Raya. Agad na lumayo si Diego sa kanya na parang nagtatampo. Napakagatlabi tuloy siya dahil nagilty siya sa sinabi rito. Alam ko naman, hindi mo kailangang ipaalala sa akin ng paulit-ulit. Sagot ni Diego. Napansin ko kasing nakalimutan mo na. Saad ni Raya. Dali-daling lumabas ng kwarto si Diego, sabay bagsak ng pinto. Naiwan na napabuntong hininga si Raya. Sweet naman sila noong nakaraan. Ngayon lang talaga na parang naiinis siya dahil nilalandi ito ng sekretarya ng daddy niya. Habang si Diego ay naiinis siya sa kanyang sarili. Kapag kasama niya kasi si Raya, ay nakakalimutan niyang sa papel lang pala sila may pananagutan sa isa't isa. Naiinis siya sa kanyang sarili. Isang buwan pa lang, magmula nang ikasal silang dalawa, ay natalo na siya. Ang bilis niyang ma-inlove rito. Ginagampanan kasi ni Raya ang pagiging may bahay nito, maliban lang sa isang bagay. Sa sumunod na buwan ay sinubukan ni Diego na iwasan si Raya. Kapag nasa loob sila ng kwarto ay dali-dali siyang lumalabas para hindi ito mag-iisip sa kanya ng masama. Hindi na rin sila naging sweet sa isa't isa kasi kung gagawin niya ay iinsultuhin siya nito. Nagtatrabaho siya sa opisina. Ipinasok siya ng father-in-law niya. At tungkol naman doon, sa pera na ibibigay nito, ay hindi sana niya tatanggapin. Pero nagpupumilit ito, kaya itinago na lang niya. Maya-maya lang, ay pumasok siya sa loob ng kwarto. Napansin niyang parang hindi siya nakita ni Raya. Hindi siya papayag na magagalit ito sa kanya na hindi niya alam ang dahilan. Hinawakan niya ang braso nito. May problema ba tayong dalawa? Tanong ni Diego. Napahimutok si Raya. Tumayo siya sa harapan nito at nilalakihan niya ang mata niya. Tapos ngumingiwi siya para asarin ito pero walang epekto. Kaya ngumuso siya at dahan-dahan niya inilapit sa labi ni Raya. Anong ginagawa mo? Sambit ni Raya. Napangisi si Diego. Hinalikan niya ang gilid ng labi ng babae. Sabay yakap rito ng mahigpit. Hindi ko kayang nakikita na hindi mo ako pinapansin. Huwag namang ganon. Kung may issue ka sa akin, ay sabihin mo agad. Sagot ni Diego. Tumangulang si Raya, pero hindi nagsasalita. Makalipas ang isang buwan habang si Raya ay hindi na makapagtimpi.
Ang kambal kasi ang mahilig magbalita sa kanya dahil sumasama ito sa opisina kapag pupunta ang papa niya sa hapon. May karapatan naman siyang magalit, kaya humanda sa kanya ang babaeng yon. Papalitan agad niya ng sekretarya ang ama, ora mismo. Nang mapatingin si Raya sa salamin, ay napangiwi siya nang makita ang kanyang itsura. Kaya siguro hindi siya attractive para kay Diego dahil ang manang niya, ang haba ng damit niya, tapos may malaki siyang salamin. Kaya siguro ganon dahil ang hinahanap ng kalalakihan ngayon ay mas prepared ang daring kesa conservative. At sa ugali naman ay baka na-off si Diego dahil maldita kasi siya. Tapos ito ay sobrang chill lang. Kinuha ni Raya ang kanyang salamin, tapos sinubukan niyang ilugay ang kanyang mahabang buhok. Itinaas pa niya ng kaunti ang damit niya. Nakita ang pusod, tapos laylayan ng pajama niya hanggang ibabaw ng tuhod. Bagay pala sa kanya, hindi naman nagmumukhang bastusin. Makalipas ang ilang minuto ay nagbihis si Raya. Balak niyang magpaayos ng buhok, tapos maghahanap ng maiikling damit. Susubukan niyang mag-transform, baka pa siya maagawan ng mga mahihindot. Pagdating niya sa syudad ay naghanap agad siya ng salon. Nagpalinis din siya ng kuko. Nang matapos ay pumunta siya sa mall at naghanap ng damit na pwedeng isuot pagpunta niya sa opisina ng papa niya. Sa kabilang banda, si Diego ay gusto nang umuwi ng bahay. Boring dito sa loob ng opisina. Tapos na niyang gawin ang inuutos ng biyenan niya. Kaya ito na siya, nakatunganga. Ang kambal ay sumama sa matanda. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang mga ito. Napanganga si Diego nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Raya. Nagulat siya sa itsura nito. Ang ikli ng suot, tapos tuwid na masyado ang mahabang buhok. Napalunok na lang si Diego sa nakikita niyang itsura ng kanyang may bahay. Ang cute naman nito ngayon, parang kay sarap ikulong sa braso ng panghabang buhay. Napakunot ang noon ni Diego nang mapansin niya ang biglaan nitong pagbabago. "Hi, sinong kasama mo?" tanong ni Raya. Napailing si Diego na parang may kasamang landi ang boses nito. "Sekretarya ni Papa," sagot ni Diego. Sumilip ang babae kay Raya para itong binabad sa suka ang itsura. "Papasok ako sabi ni Raya. Pagpasok ni Raya ay napatulala si Diego sa ginawa nito. Hinalikan siya nito, tapos kitang-kita niya ang maumbok nitong dibdib. Parang sinadya dahil inaalog pa sa kanyang harapan. Nakapagtataka kung bakit nagkakaganito si Raya. "Okay ka lang?" tanong ni Diego. "Oo naman, may konti lang akong binago. Bagay naman siguro," sagot ni Raya. Napalunok si Diego. Paano ba naman kasi nakita niyang kinindatan siya ni Raya, tapos may kasama pa na pagkagat sa labi. Sumenyas na may kasama siya sa loob ng opisina. Sumuliyap lang si Raya sa babae, sabay tingin sa kanya. "Hindi ko alam ang ginagawa mo sa akin, Raya," sambit ni Diego. Napahalakhak na lang si Raya. "Aalis na ako," paalam ni Raya. Gusto pa sanang pigilan ni Diego si Raya, pero uuwi naman siya mamaya. Hindi siya papayag na hindi siya makakaganti. Ginising nito ang katawang lupa niya at ipapatikim niya rito ang ganti ng isang api. Sa kabilang banda, si Raya naman ay kumakabog ang dibdib sa sobrang kaba. Masama talaga ang impluwensya ng jealousy sa isang tao. Nahihiya siya sa ginagawa niya kanina lang, pero nagsiselos talaga siya.
Gusto niyang ipakita sa babaeng yon kung ano ang kaya nito at malalagpasan pa niya. Pagdating ng bahay, ay kumain muna siya para makatago siya sa kwarto kung sakaling dumating si Diego. Mas lalo siyang natakot dahil nag-text ang papa niya na may pupuntahan ito. Isasama ang driver, kasambahay, at ang mga bata. Sila na lang dalawa ni Diego ang maiiwan. Ang tapang niya kanina, pero ngayon ay sobrang bahag ng buntot niya. Maya-maya lang ay nasa loob na ng kwarto si Raya. Naglock siya ng pinto. Napangiwi siya nang marinig niyang may kumakatok sa labas. Hindi siya umiimik at nagsalita. "Buksan mo tong pinto, baby. Kung hindi, gigibain ko to." Pagbabanta, nakagat na lang ni Raya ang kanyang labi. Alam niyang hindi siya titigilan ni Diego hanggat hindi niya ito napagbuksan ng pinto. Dahan-dahang tumayo si Raya. Huminga siya ng malalim at nilakasan niya ang kanyang loob. Napakagat labi na lang si Raya na binuksan ang pinto. Hindi na siya nagulat nang biglang hilahin ni Diego ang mukha niya. Sabay halik sa kanyang labi. "Hindi ako makahinga," reklamo ni Raya. Natawa si Diego ng malakas. "Sorry," hinging paumanhin ni Diego. Hindi tumitig sa mga mata ni Diego si Raya. Ayaw niya munang umamin. Nahihiya siya. "For a change," sagot ni Raya. Hinaplos-haplos ni Diego ang mukha niya. "Ang ganda mo lalo," puri ni Diego. Napasimangot na lang si Raya pero kinikilig naman siya. Makalipas ang 1 oras ay napangiti siya nang mapansin niyang nakatulog na pala si Diego sa tabi niya. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Raya. Napangiti na lang siya nang mapansin niyang may fresh na bulaklak siyang nakita sa bedside table pagbangon niya. Nilapitan niya ito at inamoy. May kasama pang note na nagpapakilig sa kanya, kaya binasa niya ito ng malakas. "Hindi mo kailangan magbago ng anyo para magustuhan ka. Sapat ka na para sa akin." Pagbasa ni Raya. Yakap-yakap ni Raya ang note. Nakatingin siya sa kisame habang nakangiti. Pagbukas niya ng pinto, ay nakangiting si Diego ang nakita niya. Yumakap ito sa kanya, sabay halik sa labi niya. "Nagustuhan mo ba ang bulaklak?" tanong ni Diego. Ngumiti si Raya. "Oo, salamat, pati na rin sa note," sagot ni Raya. Napapikit si Raya nang halikan ni Diego ang noo niya. Makalipas ang ilang linggo, ay masaya si Diego dahil parang may karapatan na siya kay Raya. Deserve ng babae ang mahalin ng totoo, kaya liligawan niya ito. Gusto niyang maging formal ang lahat. Ngiting-ngiti sina Charlotte at Harleen nang makasalubong niya sa hagdan, kaya nagtaka siya kung bakit. "Ang saya niyong dalawa, binigyan kayo ng pera ng lolo niyo?" Untag ni Diego. Nagkatinginan ang kambal. "Hindi ka pala pumasok sa opisina, tito?" tanong ni Charlotte. "Hindi," sagot ni Diego. Tumangu-tango ang kambal. "Mabuti na lang po, kasi pinagseselosan ni tita ang sekretarya ni lolo. Nasabi kasi namin na nilalandi ka niya." Nagulat si Diego. Kaya siguro biglang nagbago dahil sa selos. Tawang-tawa siya sa naisip. "Talaga? Sinabi niya yon?" tanong ni Diego. "Hindi po, pero pansin namin," sabi ni Charlotte. Ngiting-ngiti si Diego na pumasok sa loob ng kwarto. Napatitig siya kay Raya na lumabas galing banyo. Napalunok siya nang makita niyang nakatapis lang ito ng tuwalya. Ngising-ngisi siya rito.
Nasapian ka ba? Tanong ni Raya. Biglang napasimangot si Diego. Hindi naman, pero masaya lang akong makita ka. Sagot ni Diego. Ngumiti si Raya. Ganon? O baka may kailangan ka? Sabi ni Raya. Dali-daling lumapit si Diego kay Raya. Hinalikan niya ang leeg nito. Pinanggigilan niya. Pagkatapos ng nangyari sa atin, ay alam kong may pananagutan na ako sa'yo. Kahit nakasal na tayo, ay alam kong nagsisimula tayo sa wala. Liligawan kita. Payag ka ba? Tanong ni Diego. Pinisil ni Raya ang pisngi niya. Oo naman. Sagot ni Raya. Nakangiti si Diego na niyakap si Raya. Isang buwan ang nakalipas ay panay sunod niya kay Raya. Kung saan ito pupunta ay sinasamahan niya ito. Tawang-tawa naman siya dahil binibiro siya ng babae na para siyang aso na sumusunod rito. Kahit magiging aso pa siya buong buhay niya ay walang kaso sa kanya. Gagawin niya ang lahat para sa babaeng mahal niya. Nagbago na talaga ng pananamit si Raya, kaya todo takip si Diego kapag nakikita niyang tinitignan ng mga kalalakihan ang babae. Labas pusod kasi ito, tapos kitang-kita na ang tuhod kapag aalis ito. Kaya sinasamahan niya. Parang gusto na niyang hindi na ito papalabasin ng bahay para hindi makikita ng mga kalalakihan. Nasa loob na sila ng kwarto ngayon. Nagbibihis si Raya. Siya naman ay nakatingin lang pero nakasimangot kaya binato siya ng unan. Sapul siya sa muka kaya niyakap niya ito at hinila pahiga sa kama. Grabe ka, sinasaktan mo na ako. Reklamo ni Diego. Natawa si Raya. Hindi naman, parte lang din ng paglalambing yon. Sabi ni Raya. Napailing si Diego. Kailangan ba talaga ganyan ang suot mo? Hindi mo kailangan magselos sa sekretarya ng papa mo. Sagot ni Diego. Tinaasan siya ng kilay ni Raya. Hindi ako nagsiselos doon. Defensive na sagot ni Raya. Napahalakhak si Diego. Pero noon ay nagsiselos ka talaga? Tanong ni Diego. Napakagatlabi si Raya na tumingin sa kanya. Oo na, naiinis ako kaya huwag kang lapit ng lapit sa kanya. Pagbubuhulin ko kayong dalawa. Sagot ni Raya. Tumango naman si Diego. Samantalang si Raya ay natatawa sa itsura ni Diego na nakatingin sa suot niya. Nagugustuhan na niya ang ganitong pagbabago kaya hindi na siya babalik sa pagiging manang niya. Balak niyang pumunta ng mall ngayon dahil may bibilhin siya. Pupuntang opisina si Diego kaya hindi niya ito maisasama. Gusto sana ng lalaki pero may trabaho ito. Ingat ka, lumayo ka sa mga lalaki. Sabi ni Diego. Napasimangot si Raya. Yes sir, sagot ni Raya. Pinabaunan siya ng maraming halik ni Diego. Naaasar siya dahil perfume nito ang nilagay sa kanya. Nang nasa mall na si Raya, ay busy siya sa pamimili nang may humawak sa siko niya. Lumingon siya sa likuran at napanganga siya nang nakita niya ang ex-boyfriend. Muntik na kitang hindi nakilala, Raya. You've changed a lot. Turan ni Mike. Hindi ngumiti si Raya. Tinitigan lang niya si Mike, kaya nawala ang ngiti nito. Sorry ha, kung hindi man ako nakahingi ng tawad sa'yo. Naisip ko nga, baka hindi ka pa naka-move on. Sabi ni Mike. Kusa na lang umikot ang mga mata ni Raya. Sino naman kaya ito para hindi siya maka-move on? Okay na. At saka matagal nang nangyari yon. Pero hindi talaga pwede para sa akin ang maging kaibigan ng ex. Sagot ni Raya.
Natigilan si Mike. Nice seeing you again, Raya. Sana magkaroon tayo ng time na magkausap. Saad ni Mike. Hindi na kailangan. Turan ni Raya. Umalis agad si Raya. Alam niyang sinusundan siya ng tingin ni Mike. Pero baliwala na ito sa kanya. Hindi talaga siya makikipagkaibigan sa ex. Dahil sobrang weird kapag ganon. Pag uwi ni Raya sa bahay, ay naglabas siya ng damit nila ni Diego. Wala naman siyang gagawin rito. Kinagabihan ay nagising si Raya na may humahalik sa labi niya ng paulit-ulit. Naiinis ako sa'yo. Sabi ko, huwag kang lalapit sa lalaki. Pero nakita kitang may kausap sa mall. Nakasimangot na sambit ni Diego. Napailing si Raya. Sinundan siguro siya ng lalaki, kaya nakita siya nito. Ex-boyfriend ko yon. Aksidente kaming nagkita sa mall. Sagot ni Raya. Oo, nag-usap kami. Nakangiting saad ni Diego. Nanlalaki ang mga mata ni Raya. Talaga? Anong sabi niya? Tanong ni Raya. Nagpakilala akong bago mo, na asawa mo. Sagot ni Diego. Tumabi sa kanya si Diego at sumuksok ang mukha sa leeg niya. Ikaw talaga? Sabi ni Raya. Naasar nga ako dahil parang may regrets ang gago. Reklamo ni Diego. Tinampal niya si Diego. Nagsiselos ka naman, sabi ni Raya. Nakita niyang sumimangot si Diego. Alangan namang hindi. Wala siyang kapansanan, tapos ako meron. Sagot ni Diego. Hinalikan niya ang pisngi ni Diego. Hindi na importante ang kakulangan. Basta ang importante ay nagmamahalan. Nakangiting sambit ni Raya. Nginitian siya ni Diego. I love you, baby. Sabi ni Diego. I love you too, baby. Sagot ni Raya. Nanggigil naman si Diego sa kanya. Makalipas ang isang buwan, sinisingil na si Raya ni Diego. Sobrang effort daw ito na nanligaw sa kanya. Kahit ayawan niya ito, ay kasal na sila. Pero hindi pwedeng hindian dahil mahal niya ito. Ngumiti si Raya. Sige na nga, sinasagot na kita. Sagot ni Raya. Napatalon si Diego, kaya tawang-tawa siya. Naipit na siya sa kakayakap ni Diego. Kinagabihan ay pumasok siya ng kusina para kumain dahil nagugutom na siya. Nalukot ang mukha ni Raya dahil may naamoy siyang mabaho. Maupo ka na anak, kakain na tayo, sabi ni Don Julio. Hindi ako kakain, Papa. Ang baho ng ulam na niluto niyo. Sagot ni Raya. Napanganga ang papa niya. Talaga? Ang bango kaya? Baka may mali sa pang-amoy mo. Sagot ni Don Julio. Wala naman, Papa. Ang baho lang talaga. Itabi mo na lang yan. Utos ni Raya. Sinabihan niya ang kasambahay, pero pinipigilan ng papa niya. Teka lang muna, hindi naman kasi mabaho. Pigil ni Don Julio. Napailing si Raya. Umalis na lang siya at lumabas ng kusina. Sabay balik sa kwarto. Habang si Diego ay galing sa labas. Kahit ayaw niya sana, ay pumunta na lang siya dahil gustong kumain ni Raya ng mangga. Kahit nahihirapan siyang maglakad, ay binilisan na niya para makauwi agad. Pagdating niya, ay dumiretso na siya sa kusina para balatan ang mangga. Inubos na niya lahat para wala nang balikan. Gustong-gusto daw kasi nitong kumain. Siya nga pala, iho. Pakitignan si Raya. Buntis nga yata siya, sabi ni Daday. Dahil mabaho daw itong ulam kahit hindi naman. Sabi ni Don Julio. Napangiti si Diego. Sige po. Sagot ni Diego. Napangiti si Diego. Kaya siguro nagpabili ng maraming mangga kasi naglilihi. Masayang masaya si Diego
na umakyat ng hagdan. Bit-bit ang plato na may mangga. Bakit walang sausawan? Untag ni Raya. Napatitig si Diego kay Raya na nakangiti. Ano bang gusto mo? Tanong ni Diego. Gusto ko gatas. Nakangusong sagot ni Raya. Napangiwi si Diego. Mangga na hilaw, tapos gatas? Ano nang lasa niyan? Pero imbes na mag-react, ay mas pinili na lang niyang sundin ito. Nang makabalik si Diego, ay naupo siya sa kama. At ito naman ay napasalampak sa sahig na pinapapak ang mangga. Parang naglalaway naman si Diego. Pero ang asim talaga, kahit hindi niya pa natitikman. Gusto mong kumain? Tanong ni Raya. Umiling si Diego. Sige lang, sagot ni Diego. Sumimangot si Raya. Tumayo ito, sabay subo sa kanya ng mangga. Napilitan lumunok si Diego, kahit sobrang asim. Masarap, diba? Nakangiting tanong ni Raya. Ngumiti si Diego. Maasim, reklamo ni Diego. Binatukan siya ni Raya. Napangiwi si Diego dahil ang sakit ng ulo niya. Saluhan mo kong kumain ng mangga. Uubusin natin to. Sagot ni Raya. Hinila siya ni Raya paupo sa sahig. Nang hindi pa siya kumuha, ay sinubuan na siya ni Raya. Napailing si Diego nang maubos nilang dalawa ang mangga. Sumakit ang tiyan niya dahil naasiman, tapos wala pa siyang kain na kanin. Maya-maya lang ay napansin niyang lumabas ng kwarto si Raya. Pagbalik nito ay may dala ng kanin. Walang ulam? Nakangiwing tanong ni Diego. Sinusubuan kasi siya nito ng kanin lang. Ayaw ko sa niluto nila, ang baho. Reklamo ni Raya. Tumahimik na lang si Diego habang si Raya ay napatitig siya sa isang pack ng napkin na nasa bedside table nila. Hindi na niya ito nagagamit dahil hindi pa siya dinadatnan. Napakunot ang kanyang noo nang maisip niyang hindi na siya single, kaya dali-dali siyang tumayo at pumara ng masakyan para pumunta sa malapit na butika. Nang madaling araw ay napatitig siya sa 2 linya na pula sa pregnancy test. Ngayon niya ginawa para effective. Nang maitaas niya ang kanyang pajama, ay naisipan na niyang lumabas ng banyo. Kaya pala this past few days ay iba ang pang-amoy niya. Tapos matakaw siya sa maaasim. Napangiti siya nang mapatingin kay Diego na mahimbing na natutulog. Magkakaanak na silang dalawa. Siguro may ideya na ito. Hinihintay lang na magsabi siya. Bumalik na siya sa pagkakahiga sa kama, sabay yakap kay Diego. Kinabukasan ay nagulat si Raya. Natiri-eyed si Diego na nakatingin sa kanya at hawak ang pregnancy test. Totoo pala talaga, buntis ka? Tanong ni Diego. Oo. Sagot ni Raya. Agad siyang niyakap ng mahigpit ni Diego. Maraming salamat, sabi ni Diego. Natawa si Raya nang halikan ni Diego ang tiyan niya. Makalipas ang 2 buwan ay may baby bump na si Raya. Nag-umpisa na siyang tumaba dahil matakaw na siya sa pagkain. Minsan nga, hindi siya mismo ang kumukuha ng kakainin niya. Ang kay Diego ang lagi niyang kinukuha. Ngayon ay nasa loob ng kwarto lang si Raya. Tinatamad siyang kumilos. Natutuwa siya dahil masayang-masaya ang papa niya kasi natupad na ang kagustuhan nitong magkaroon ng apo sa kanya. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at pumasok ang kambal. Tumabi ito sa kanya, sabay yakap ng mahigpit. Hinaplos-haplos ng dalawa ang kanyang tiyan at ngumiti. Kailan po siya lalabas, tita? Inosenteng tanong ni Harleen. Nakangiti si Raya na tumingin sa kambal.
Hinaplos-haplos niya ang buhok ng dalawa. Matagal pa, mga ilang buwan pa ang hihintayin natin. Saad ni Raya. Sumimangot ang mga bata. Ang tagal naman, hindi pa pala namin siya malalaro. Sabi ni Harleen. Oo, hihintayin na lang natin ha? Sagot ni Raya. Tumango ang kambal, sabay ngiti. Paglabas ng mga bata, ay sumunod si Diego kinahapunan. Nararamdaman niyang lumundag ang kama, sabay yakap sa kanya. I miss you, sabi ni Diego. Napangiti si Raya. I miss you too, sagot ni Raya. Napansin niyang di naman ni Diego ang noo niya. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi ka raw lumalabas ng kwarto? Tanong ni Diego. Huminga ng malalim si Raya. Hindi naman. Ganito lang yata kapag buntis. Nakakapagod ang pakiramdam. Napabuntong hininga, naturan ni Raya. Basta kung may nararamdaman ka ay magsabi ka lang. Huwag mong itago. Sabi ni Diego. Yumakap si Raya sa asawa. Oo, sagot ni Raya. Sa susunod na buwan ay pumunta siya sa ospital para sa prenatal check-up. Atat na atat si Diego para daw mabigyan ng vitamins ang baby nila, pati na siya. Napailing na lang si Raya nang maisip na hindi siya nahihirapan na magbuntis dahil laging nakaalalay si Diego. Pati na rin ang papa niya na pasimuno ng lahat ng ito. Kitang-kita niya ang kinang ng mata ng matandang lalaki. Hindi na ito magkakaproblema sa kanya. Ang bilis ng panahon. Tatandang dalaga siya kapag nagkataon. Mabuti pa ang papa niya ay may paki, pero siya mismo ay wala. Pero nang ma-inlove siya kay Diego, ay hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Hindi na siya manang. Nawala ang pagiging maldita niya para sa pagbabago. Grabe talaga ang hiwaga ng pag-ibig. Nakapagpapabago ng tao, pero depende naman sa willing magbago. Paglabas nila ng ospital, ay ipinag-shopping siya ni Diego. Nakapagsahod raw kasi ito, kaya may pambili sila ng mga gamit ni baby. Bumili din siya ng masasarap na pagkain dahil tapos na siya doon sa maasim. Natatawa nga siya dahil nadadamay pa ang asawa niya sa kanya. Kahit ayaw nito, ay sumisige pa rin at hindi nagrereklamo para hindi siya nagagalit. Kumuha ka lang ng mga gusto mo ha, kahit ano bibilhin natin. Nakangiting saad ni Diego. Ngumiti si Raya. Isinandig niya ang ulo niya sa balikat ni Diego. Thank you for everything. Ang supportive hubby mo naman, sagot ni Raya. Natawa si Diego. Dapat lang, magagalit ka kasi kapag hindi ka pinagbibigyan. Sagot ni Diego. Napasimangot na lang si Raya. Grabe ka. Napasimangot na sambit ni Raya. Hinalikan nito ang noo niya. Dito pa talaga sila naglambingan sa public. Alam mo, kung hindi mo ako nilandi at hindi ka nagselos sa sekretarya ni Papa, hindi tayo magkakaanak. Mabuti na lang. Sabi ni Diego. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Diego. Tumahimik ka nga. Ang pasmado ng bibig mo. Saway ni Raya. Lumingon-lingon naman si Diego sa paligid nila. Wala namang tao. Sagot ni Diego. Inakay na niya ito sa unahan. Kinahapunan ay saka naman sila umuwi. Satisfied talaga ang cravings niya dahil busog na busog siya pag-uwi. Pero hindi man lang siya nakainom ng malamig na soft drinks dahil bawal daw kasi lalaki ang baby sa loob. Pagdating ng bahay ay naupo agad si Raya sa sofa. Kaharap niya ngayon ang papa niya. Nakangiti siya habang nakatitig rito. Kahit na papaano ay hindi na nagkakasakit ang ama. Ang overacting lang kasi ng reaksyon nito
sa hindi niya pagkakaroon ng relasyon. Parang nagsakit-sakitan lang talaga. Pero hindi naman niya panghihimasukan ang feelings ng isang magulang. Kung nabubuhay pa lang ang mama, ay pagtutulungan talaga siya ng dalawa. Kasalanan ng mga ito kung bakit isa lang ang ginawang anak. Nabunton tuloy sa kanya ang frustration. "Okay ka lang anak?" tanong ni Don Julio. Ngumiti si Raya. "Opo, Papa," saad ni Raya. "Hingal na hingal ka kasi," sabi ni Don Julio. Napabuntong hininga si Raya. "Busog na busog po kasi ako," sagot ni Raya. Nginitian siya ng papa niya. "Alam mo, masaya ako para sa'yo. Tingin ko baby boy ang magiging apo ko kasi ang pangit mong magbuntis," sabi ni Don Julio. Binato ni Raya ng unan ang papa niya. "Grabe ka naman sa akin, Papa," reklamo ni Raya. Natawa ng malakas si Don Julio. "Totoo nga, kasi nung nagbuntis sa'yo ang mama mo, ay ang arte-arte niya. Panay ang make-up kahit nasa bahay. Pero tingin ko sa'yo ngayon ay hindi naliligo," sagot ni Don Julio. Napadabog naman si Raya. Ang lamig kasi, kaya hindi siya naliligo. Para siyang gambing nito na takot sa tubig. "Kasalanan mo to, Papa. Nagsakit-sakitan ka lang talaga noon," nakangusong sambit ni Raya. Sumeryoso ang mukha ng papa niya. "I want you to be happy, love. Either mali ang ginawa ko o tama. Basta gusto ko lang maging masaya ka. Look at you now. Nagmahal ka sa tamang tao. Para akong si Cupid," nakangiti na sabi ni Don Julio. Kung hindi ang papa niya, ay hindi niya matatagpuan ang totoong pagmamahal sa piling ni Diego. Wala siyang pakialam sa kapansanan nito. Basta mabuti itong tao at mahal na mahal siya. Agad niyang niyakap ang papa niya at sumuksok sa katawan nito. "Salamat, Papa," sabi ni Raya. "You're welcome, my love. Mahal na mahal kita," tugon ni Don Julio. "Mahal na mahal din kita, Papa," sagot ni Raya. Ngiting-ngiti naman si Diego na nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, ay bigla na lang sumakit ang tiyan ni Raya. Muntik na siyang mahulog sa hagdan sa kakamadali niya. Wala pa man din dito ang papa niya at si Diego. Kaya nang makasalubong niya si Daday, ay agad niya itong isinama sa hospital. Nagpalagay siya ng gamit sa loob ng tote bag at nagmamadali na silang pumunta doon. Samantalang si Diego ay natataranta na pinuntahan ang biyenan sa meeting room. Mabuti na lang tapos na pagpasok niya. "Manganganak na raw po si Raya, Papa. Nasa hospital na," sabi ni Daday. Sabi ni Diego. Nakitaan niya ng pag-aalala ang matandang lalaki. "Tara na, kinakabahan ako," sagot ni Don Julio. Hindi na umimik si Diego dahil kabado din siya. Pagdating nila ng ospital, ay nagtanong agad sila sa nurse station. Kahit nahihirapan maglakad ni Diego, ay hindi niya alintana. Nadadala na lang niya ang kanyang takot. Mabuti na lang, lumabas si Daday sa isang kwarto, kaya pumasok na sila sa loob. Tulog si Raya ng datnan nila. Nakaramdam ng awa si Diego na nakitang kalagayan ng asawa niya. Halata sa mukha nito ang matinding pagod, kaya agad niya itong nilapitan at hinalikan sa noo. Ang biyenan niya ang napatingin sa baby na nasa lagayan. Nakita niyang tumutulo ang luha nito. Maya-maya lang ay biglang kumilos si Raya at dahan-dahang dumilat ang mga mata. "Kamusta ka? Okay ba ang panganganak mo?" tanong ni Diego. Ngumiti si Raya. Hinawakan nito ang pisngi niya. "Ang sakit pero sobrang worth it. Tama si Papa. Baby boy ang anak natin. Tignan mo kung sino ang kamukha,"
sabi ni Raya. Bago tumayo si Diego, ay hinalikan niya sa labi ang asawa. Emosyonal siya nang mapatitig sa anak niya. Kamukha niya pala ito. Kamukha ko, sagot ni Diego. Tumawa si Raya. Ang daya nga eh, reklamo ni Raya. Napangiti si Diego. Bawi ka na lang next time, sabi ni Diego. Hindi, nakasimangot si Raya. Natawa ng malakas si Diego dahil ang bilis makasagot ni Raya. Maya-maya lang ay lumapit ang matandang lalaki sa anak nito. Proud ako sa iyo, anak, nakangiting sabi ni Don Julio. Hinawakan ni Raya ang kamay ng ama. Salamat, Papa, nakangiting sagot ni Raya. Kinagabihan ay nagising si Raya, kaya pinapakain niya ito habang nagbe-breastfeed kay Baby Rome. Gutom na gutom ang pakiramdam ng mag-ina. Nagpapasalamat si Diego sa Diyos na ligtas ang mag-ina niya. I love you, baby, sweet na sambit ni Diego. Niyakap niya ang asawa. Ang saya niya ngayon at parang lumilipad ang kanyang pakiramdam. I love you too, baby, sagot ni Raya. Nakangiti si Diego na nakatingin sa mag-ina niya. Hindi man perpekto ang mundo, pati ang tao, pero para sa kanya, sa piling ng mag-ina niya at sa pamilya nito, ay sobrang perfect na. Kahit nagsimula sila sa wala, ay may napupuntahan din pagdating ng panahon. Ang aral na napulot ni Diego sa kwento niya ay hindi napipilit ang pag-ibig, pero natututunan din